Bad news ito kay atong ang at sa mga dawit sa missing sa bungiro. Bakit? Kinasuhan na ng mga kaanak ng missing sa Bungeros ang billionaire gambling boss na si Charlie Atong Ang. Siya daw ang itinuturong mastermind sa malagim na krimen. Mahirap ang kasong murder. No bail to pag nagkataon. Kung saan formal na ng sampa ng reklamong murder sa Department of Justice ang mga pamilya ng mga biktima laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pinalabas ni General Macapas na ako ang mastermind at binigyan ako mismo ng kopya ng tao niya. Ngayon, nung kinalaunan na tumabog yung ganyang isyo, hindiniin niya na yung tao niya. So, nabigyan ka, supposed to be, ng kopya ng affidavit ba ito, Don? Yes, ma'am. Yung affidavit na gusto papirmahan nila doon sa isang kamag-anak ng biktima na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat. Ayaw nilang papailan sila ng kaso. At saka, pinaliwanag naman sa kanila ng DOJ yun, sabi ng investigador ko, yung officer in charge, pinaliwanag naman na sa kanila kung bakit sila i-include sa kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkaganon pa rin sa akin. Alam niyo ba mga kapatid, may hamon dito si Dondon Patidungan na sabi niya hinamon daw umano niya na mag lie detector naman kung papayag si General Romeo Macapas, dating namuno sa CIDG noon. Matapos sinabi nito na may palagdaang affidavit na igiit na siya mismo ang mastermind at ang mga kapatid na pinabulaan na naman ni General Romeo Macapas. At alam naman siguro ng karamihan na sinampahan na ng kaso, patong-patong. At wala pang piyansa, no? Itong ibang mga kaso. Ang bilyonaryong si Atong Ang at ang mga kasabwat nito. Meron tayong katanungan sa ating busis ng masa. Pabor ba kayo na dapat tuldukan na ng gobyerno ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? Yes or no lang yan, mga kapatid, no? Kumusta sa lahat? Kung maalala ninyo, ay salita na at nagiging bahagi sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaugnay sa pagkawala sa mga missing sa Bungeros. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ayun, mga kapatid, no, sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung mapansin ninyo, dati ay parang hindi pinapansin yung pagkawala ng 34 na sabungero na nagsimula ito noong Disyembre taong 2020. Subalit ngayon ay napakainit talagang pinag-uusapan ito sa social media, sa iba't ibang mga malaking media network, no? At
maski ang Malacanang, no, nakialam na rin sa mga nanawalang sabungero. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talaga ang malalimang investigasyon sa kaso. At noon, parang madilim lamang ang inaasahan nitong mga nawawalang sabungero. Pero, uminit ang kaso sa mga missing sabungeros nang nagsalita na at lumantad ang whistleblower na si Julie Patidungan alias Tutoy. At sinabi niya ang kaniyang nalalaman kaugnay sa mga nasa likod ng pagkawala nito mga sabungero. At itinuturo niyang utak ang gaming tycoon na si Atong Ang, na ngayon ay sinampahan na. Kasama pa na itinuturo niya ang artista na si Gretchen. At noon nang binanatan ni Gretchen, si Senador Bato, bakit daw may mahaling relo na suot si Bato? Parang may personal knowledge si Gretchen kung saan nanggaling ang relo ni Senador Bato. Pero, mariin naman pinabulaanan ni Atong ang akusasyon ni Patidungan. Dahil sabi mismo sa abogado nito, nangingikil daw si Patidungan ng 300 milyon para sa kaniyang pag-alis kasama ang kaniyang pamilya. At yun naman ang pinabulaanan ni Patidungan. At naghamon pa ito. Di lang kumasa. Iwan ko kung kakasaba talaga. Si General Estoso, hinamon din. Si Atong Ang, hinamon din. Ngayon, si General Macapas, hinamon din. Magpalay detector daw sila. Para mapatunayan kung sino ang nagsalita ng kasinungalingan. Kumusta? Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Sinampahan na ng kaso. Patong-patong. No? Sila si Atong Ang at ang mga kasabwat nito. Okay. Pero bago diyan, acknowledge muna natin, ito ang ating busis ng masa ngayon. Pabor ba kayo na dapat tuldukan na ng gobyerno ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? Ayan lang. No? Yes or no? No. So, sa ngayon, merong 98% yes, 2% ang no. Oh. So, ayaw nilang mawala yan. Ang welcome sa lahat. Boss Noy 20. Sir Rick. Si Ricami Piedad. Si Erlinda Lapay. At sa lahat ng mga sumusubaybay. Di natin patatagalin mga kapatid. Ito ang bahagi sa press conference ni DOJ Secretary Buying Remulla kaugnay sa pagsampa sa patong-paktong na kaso sa utak at sa mga dawit nitong pagkawala ng mga missing sabungeros. Highly placed, ano pa tawag dito? Anong terms natin dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this, na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out. Imagine, kauna-unahan umano itong pagkakataon sa ating bansa na galing mismo sa tinatawag niyang criminal organization, ha? Pero di basta-basta. Dahil may mga dinawit na mga pulis, may general na mga kailangan talaga na mapatunayan din ng mga general na ito na sila'y inosente. Dahil pag mapatunayan na sila ay may sala beyond reasonable doubt, abay,
ano na ba ang sistema ng kapulisan na galing mismo sa kanila yung tagapagtanggol sana laban sa mga kriminal ay meron palang mapapatunayan, kung mapapatunayan beyond reasonable doubt na criminal mismo. Oh. So, iwan ko kung si General Macapas tatanggapin ba niya ang hamon ni Dondon na magsagawa sila ng lie detector test. Okay. Ito din ang kanyang hamon kay General Estomo. Pero parang nanatili na ngayong nanatiling silent na ngayon si General Estomo at di yata kumasa sa hamon ni Dondon. Bravely to do this. Napakahalaga ng kanyang pagtulong sa atin dito. Balikan ko lang po, doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo pong nangyari, ano po specifically yung mga naging partisipasyon? Anong ng ibang mga media sa press conference ito? Diyan, siya ang amo. Ang tinutukoy niya na siyang amo ay si Atong Ang. Ni Totoy or Dondon. Pera niya pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap na lalo na pag pinag-uusapan natin yung number one sa organization. Kaya ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Dondon. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source. At nakuha na din sa kamay mismo ng gobyerno ang mga kapatid ni Dondon Patidungan, no? Na ang isa nito ay napatunayan na daw guilty ito, nagtatago. At ayon, mamaya tatalakayan natin yan, ayon kay Patidungan na pinaalis daw ito ni Atong Ang. Embedded. Tsaka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man sa ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Kagaya niyan, marami hong gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. O kung maalala ninyo, itong sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na gustong guluhin dahil lumitaw ngayon na umano sa akusasyon, itong si General Romeo Macapas ay may bagong inilabas umano, allegedly na affidavit kung saan gustong papirmahan, palagdaan ng mga biktima nitong mga kamag-anak ng biktima para idiin sila si Patidungan bilang utak sa pagkawala ng mga missing sa Bungeros. At kinausap natin na maayos at ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir, you also from PNC. Sir, si Elakim Paligawan po siya po ba yung sinasabi before na maging Skip natin ang tanong mahina. Si Elakim naman was given ito ang kapatid ni Dondon. Documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At so pinaalis sa bansa by the principal. Ang tinutukoy na by the principal ay si Atong Ang. Ang reliability niya ng kanyang testimony is
foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. Sir, dami po ng legal 10 tao yung na-witness siyang patayin. Sir, no witness, hindi siya yung mismo Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang nagpapasalamat din kami na merong hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elakim Palilungan po sa reklamo niya? Na-file ba? Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya sa inyo? Okay. Ito ang press conference ni DOJ Secretary Remulla kaugnay sa pagsampa ng patong-patong na kaso, no? Laban kay Atong Ang. Ito naman ang pahayag ni Dondon Patidungan kaugnay kay General Romeo Macapas. Pinalabas ni General Macapas na ako ang mastermind at binigyan ako mismo ng kopya ng taon niya. Ngayon, nung kinalaunan na pumutok, tumabog yung ganyang isyo, idiniin niya na yung taon niya. So, nabigyan ka, supposed to be, ng kopya ng affidavit ba ito, Dondon? Yes, ma'am. Yung affidavit na gusto papirmahan nila doon sa isang So may hawak pala si Dondon Patidungan ng kopya ng affidavit na gustong lagdaan para idiin na siya at ang mga kapatid niya ang utak nitong pagkawala. kamag-anak ng biktima na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat. Para alam ng lahat, pinagmamayabang yan sa akin, tinawag yan sa akin through telepono ni General Macapas na nagmi-meeting daw sila ni Manny Cuevas. Yan ang tunay na amo ni General Macapas, si Manny Cuevas. Nagmamayabang niya na nag-meeting sila sa bahay ni Mike Cuevas sa Forbes Park. Ngayon, kasama nila yung isang general na hindi ko na lang po banggitin yung pangalan. Ang tanong ko dito, magkano kaya ang nakuha nilang... May iba na namang general na hindi banggitin ang pangalan. Sino kaya ito? Dahil kasama nila ang naturang general na hindi umano niya banggitin ang pangalan, abay, may kinalaman ba din itong isa pang general na binanggit ang pangalan sa pagkawala nito mga sabungeros? Tira kay Mr. Atong Ang. Yan. Mabigat ito na pahayag, no? Ng biktima na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat. Which is na hindi naman talaga totoo. Ngayon, sumabog yung issue na yan, binago na naman nila. Gusto nila papirmahin yung isang kamag-anak ng biktima. So kung sampa nila ng kaso si Atong Ang, dapat sisiguruhin nilang di muli itong makalabas sa ibang bansa. Maalala ninyo na noong may kaugnayan siya sa kaso ni dating Pangulong Erap Estrada
biglang nawala si Atong Ang at doon na sa ibang bansa nahuli at naipabalik dito sa ating bansa, di ba? At nagbayad siya. Inamin niya ang kasalanan, nagbayad siya, isinauli ang malaking halaga. Ngayon na mabigat itong kaso dahil may mga kasong walang piyansa, so dapat siguruhin din nila na di basta-basta makaalis si Atong Ang. Una, ma'am, para alam ng sambayanan, no? Para alam ng lahat, pinagmamayabang yan sa akin, tinawag yan sa akin through telephone ni General Macapas na nagmi-meeting daw sila ni Manny Cuevas doon sa bahay niya sa Forbes Park. Kasama nila yung isang pinag-uusapan nila yung kaso ng yung mga sabongero. Yan ang tunay na amo ni General Macapas, si Manny Cuevas. Pinagmamayabang niya na nag-meeting sila ni Mike Cuevas doon sa bahay ni Mike Cuevas sa Forbes Park. Ngayon, kasama nila yung isang general na hindi ko na lang po banggitin yung pangalan. Ang tanong ko dito, magkano kaya ang nakuha nilang pira kay Mr. Atong Ang? Ngayon, sagutin ko lang yung issue na bitawan ng salita ni Ma'am Jane Fajardo, no? Parang hindi yata angkop sa pinag-uusapan namin between DOJ, Rimulya. Nung time na yun, una kaming nag-meeting, kasama ko sila ni sila Colonel Ale, ako, at saka yung ibang si EDJ. Wala pa noon si General Macapas. Ang pinagme-meetingan namin, dahil naibulong ko, nasabi ko kay SOG Rimulya, sabi ko, Sir, mayroon akong 2 kapatid na pagkakatulong dito sa kaso na to. Ngayon, tinanong ako ni SOG, asan ba yung 2 kapatid mo? Ngayon, binanggit ko, ma'am, na nandun sa Cambodia. Tapos, sige, pag-usapan natin at pwede NBI ang magsundo doon, either sa grupo na lang nitong, yung sa grupo na lang ng mga CIDJ. Second time, ma'am, nag-meeting kami doon sa DOJ, kasama na si General Macapas, sila Colonel Ale. Nagulat si General Macapas dahil sabi ni Sir Rimulya, Boying Rimulya, doon, kumusta na yung kapatid mo? Safe ba doon sa ulitin ko po, bago ang lahat, doon kami sa Inulit niya dahil wala-wala yung signal. DOJ, kasama ko yan, si General Macapas at saka si Colonel Ale. Dahil yung time na yon, nabanggit ko na kay SOG Rimulya, ma'am, na mayroon akong 2 kapatid na makakatulong dito sa kaso ng missing sa Bungero. Ngayon, second time na yun, ma'am, na sinabi ni SOG Rimulya, kumusta na yung mga kapatid mo? Sino bang susundo? Nagpresenta kaagad yan, ma'am, si General Macapas. Sabi ni SOG Rimulya, kailan nyo ba sunduin yan? Sir, ang kailangan ko kasi yung travel permit. Sa madaling salita, ma'am, sabi ni Sir Boying Rimulya, walang problema yan, tatawagan ko lang yung kapatid ko. Sa nangyari, ma'am, kinabukasan, na-approve naman yung travel ni General Macapas, kasama yung 3 niyang tao. Ngayon, sinabi ko kay General Macapas, ma'am, na sinabi ko sa kanya na, Sir, kailangan ko ng picture mo dahil hindi sasama yung mga kapatid ko pag hindi kilala yung kukuha sa kanila. Opo. Sa madaling salita, ma'am, sinindan niya ako ng picture niya at isinin ko naman doon sa mga kapatid ko at sinabi ko sa kanya kung saang hotel sila naroon dahil ay pinatakas ko na yan doon sa mga pinaglagyan ni Mr. Atong Ang dahil pinapapatay na nga sila doon. Sa madaling salita, ang sabi nga sa akin ni Sir Boyeng na mas maganda papuntahin mo na yan sa Philippine Embassy.
Ngayon, tumawag yan sa akin, si Mr. Macapas, si General Macapas, sabi niya sa akin, huwag mo nang palisin yung kapatid mo doon sa hotel. I-text mo sa akin yung complete address at ako na mismo ang pupunta doon. Which is, napuntahan naman niya at dinala niya sa Philippine Embassy. The right time, ma'am, na hindi sila nakabuka agad, kinabukasan pa sila nakaalis. Ngayon, ang pinakamasama dyan, ma'am, gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Tapos, kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Pagdating dito sa Pilipinas, nagtaka naman ako dahil iba ang usapan namin doon sa ginawa niya. Doon pa lang sa airport na dapat ano niya ng maayos na dalhin niya sa CDG, doon pa lang pinapahuli niya na yung dalawa kong kapatid. Okay. Sa madaling Don, I'll cut you there, no? I'll cut you there. Ang sinasabi po niya, hindi mo daw sinabi na may kaso yung isang kapatid mo. Number 1, itong si Jose. At number 2, itong si Elakim, ay iba daw ang pangalan or yung kanyang travel document or it could be the passport. Iba daw ang pangalan, hindi daw Elakim, Robert Bailon ata ang nakapangalan. So, ang sinabi niya sa akin kahapon, Don, ikaw ang hindi nagsasabi sa kanila, well, number 1, sinagot mo nga na kapatid mo pala yung nandun sa CCTV, tapos number 2, na yung isa kapatid mo may kaso at yung isa nga ay kumbaga, iba yung dokumento na dala-dala niya sa Cambodia. Pakisagot, please. Ma'am, nakakatawa. Pwede ko gawing witness si Boying Rimulya, ma'am. Ginawa niyang sinungaling si Sir Boying Rimulya. Samantalang sinabihan siya mismo at sinabi ko rin sa kanya. Ngayon, ma'am, kung ganyan siya kasinungaling or sinabi niya na nagsisinungaling ako, magpalay detector kami dalawa. Kaya ko siyang hamunin. Bakit ganon ang ginawa niya? Iba ang kwininto niya kay General Torre, ma'am. Ang sabi niya pa, covert daw yun at siya lang ang nakadiscovery na ganon ang nangyayari. Walang ibang tao na nag-impo, which is na ako ang nagsabi sa kanya at alam ni Boying Rimulya yan, ma'am, na dapat hindi sana siya ang pinapakuha. Dapat NBI sana ang kukuha. So ako, pumayag na ako na mga pulis ang kukuha, gawa ng sa simula pa lang sa pulis, sa kay PNP chief, ako sumurinder, ma'am. Doon ako naghingi ng tulong. Don, nasabi mo ba na may kaso itong isang kapatid mo na si Jose? Nasabi mo ba kay Secretary Boying o kay General Macapas? Yes, ma'am. Saksi ang mga sa ADG, lalo na yung si Colonel Ali, ma'am. Sinabi ko sa kanya, sinabi ko rin kay Mr. Boying, ma'am, na yung dalawang kapatid ko, kukunin ko yan kasi as a witness yan, ma'am. Dahil yung isang, yung si Jose Patidungan, ma'am, na pinagbintangan nila, na nagbitbit nung isang missing sa Bungero, yan yung close-in security ni Mr. Atong Ang mismo. Siya, kung natandaan nyo, ma'am, nung sa Senate hearing, yung sa likod ni Mr. Atong Ang, yan yung si Jose Patidungan, ma'am. Okay. Yes. Sir, Don, linawin ko, ang tinanong ko po sa inyo, kung sinabi mo kay Secretary Boying at kay General Macapas na may kaso itong kapatid mong si Jose, yun po ang tinanong ko. Yes, ma'am. Sinabi niya po. Ko, ma'am, Okay. Sinabi ko sa inyo, ma'am, na alam ni Sir Boying Rimulya yan, ma'am. Ang sabi nga niya sa akin, tulungan natin yan. Okay. Alright. So, balikan lang natin, backtrack tayo ng konti, Don. Kasi nasabi mo na kanina na pinaalis mo talaga itong dalawang kapatid mo. Dahil ang sabi mo ay you're trying to protect them dahil? Ma'am, hindi ako ang nagpaalis dyan. Si Mr. Atong Ang nagpaalis dyan. Okay. Doon niya, pinatira yan sa grupo niya na isang Taiwanese, ma'am. Doon niya pinapatrabaho yung dalawa kong kapatid at kaya nga yan nakakuha yung isa si Eliakim ng ibang passport, ma'am, dahil kinuhaan ni Mr. Atong Ang yan, ma'am.
ang kagandahan lang diyan kay Eliakim, ma'am, original na pangalan ang kinuha nila sa original na tao at kinuhaan nila ng passport na ang mukha ni Eliakim ang pinicturean niyan, ma'am. Alam yan mismo ng personal driver ni Mr. Atong Ang. Okay, so I stand corrected there, Don Don. No? Pero may sinabi ka kasi na at some point ay inilipat mo ang inyong mga kapatid dahil gusto mo na silang protektahan. What do you mean, ma'am? Meron ka sinabi sa akin kanina, nung kinakwento mo ito, na ikaw ang nagsabi kay General Macapas na kung saang hotel nandun ang kapatid mo dahil ikaw, sabi mo, inilipat ko sila. Ma'am, ang ibig ko sabihin, ma'am, yung kasing dalawa kong kapatid nasa Cambodia yan, ma'am, may treat na yan na pinapapatay ni Mr. Atong Ang doon sa grupo na kung saan iniwan yung dalawa kong kapatid. Kaya ang sinabi ko dyan sa dalawa kong kapatid, huwag nyo nang antayin na sila ang magpaano sa inyo. Tumakas na kayo. Sa madaling salita yan, ma'am, pinatakas ko muna yan. At sinabi ko muna kay Sir Buying Remulla yan, ma'am, Okay. na ganito, ganyan, yung dalawa kong kapatid na pinapapatay na ni Mr. Atong Ang at magagamit natin bilang witness, ma'am. Yun ang totoong kwento Apo. dyan, ma'am. So yun po yung kadugtong nung sinabi mo kanina, kaya alam mo kung nasa ang hotel sila dahil ikaw na mismo nagsabi sa mga kapatid mo na umalis na sila kung nasaan sila, where Yes, they were. ma'am. Okay. So, Don, exactly ano ba ang naging papel ng iyong dalawang kapatid? Balikan lang po natin, itong si Jose, supposed to be, yung nakita na may photo na may hawak-hawak siyang lalaki na nakaposas, ano? Tapos si Eliakim, sir, ay yung nakita, supposed to be, sa CCTV na nagwi-withdraw doon sa account ng supposed to be isang missing sabungero. Please clarify that, Don. Ma'am, ang totoo niyan, ma'am, yung si Jose Patidoongan, siya yung close-in security ni Mr. Atong Ang. Yung sinabi niyo, ma'am, na may hawak-hawak na si Bautista na may pusas, ang tao na humawak niyan, ma'am, na binanggit ko na yan noon, na si Mr. Roger Burican at si Rogelio Rodilo Anig-ig. Yan yun, ma'am, ang ginamit niyang witness against sa akin, ma'am. Okay. Na makikita naman natin, ma'am, na matatangkad na tao yun. Yung mga kapatid ko, 5'6" lang yan, ma'am. So, hindi yung nagbit-bit. Don, ang sinasabi mo, hindi si Jose itong supposed to be may photo na may kasamang lalaki na nakaposas. Hindi si Jose ito. Yes, ma'am. Hindi Okay. yan, ma'am. Ang lalaking may posas, ma'am, yan yang si Rogelio Roger Burican at si Rodilo Anig-ig, ma'am. Kung hindi ako nagkamali, nabanggit ko na yan sa inyo, Okay. ma'am, nakasama pa yan ni Mr. Atong Ang nung mag-file, ma'am. Nabanggit ko sa inyo yan noon, ma'am. Pasensya ka na, Don. Sa dami din kasi Yes, ng mga ma'am. pangalan na lumalabas. Hindi ko naman mamememorize yes, lahat ma'am. Ito yan. pangalawa ngayon, ma'am. Gusto ko lang liwanagin. Yung tao na nag-withdraw, kapatid ko yun, ma'am. Okay. Si Ngayon, Eliakim. ang nangyari, ma'am, ganito ang nangyari dyan, ma'am. Nung kinuha nila yung isang tao, pinapatsik ni Mr. Atong Ang yung ATM, pinaamin yung password, pinaamin ng PNP yung password. Ngayon, wala silang ibang mautusan dahil ito na mga kapatid ko na bodyguard ko, yun ang inutusan nila mag-withdraw para i-check kung totoong malaki ang kinikita nitong mga mandaraya, ma'am. Yun ang totoong yung kwento nag-shope. dyan, ma'am. Kaya i-explain yan ng kapatid ko dahil siya mismo bit-bit nila ng mga pulis, kasama siya kung saan din niliver ng mga pulis, ma'am. Kaya yan ang iniingatan kong witness ko, ma'am. Don, ito ba yung sa mga, yung naging pag-uusap natin? I think I've spoken to you at least twice, maybe, no, in the past. And I kept asking you, bakit hindi ka pa nagfa-file ng kaso, at least tapos na yung dun sa Napolcom, no? Pero parang hindi pa tapos yung iyong affidavit. At palagi mo sinasabi na meron pa kasing kulang. Ang sinasabi mo bang kulang ay itong dalawang kapatid mo? Yes, ma'am. Yan na yan, ma'am. Kaya yun ang nakiusap ako. Kaya Sir Buying Remulla, ma'am, na makuha talaga yung dalawa na yan, ma'am.
Which is, sinungalingan nila na medyo parang kaya nabula ni General Macapas si Ma'am Jean Fajardo dahil hindi tugma yung sinabi ni Ma'am Jean Fajardo doon sa sinabi ko sa actual ma'am. Sa sinabi mo sa aktual na during the meeting with the SOJ, si Secretary Remulla. All right. Yes, okay. Ang objective niyan, ma'am, ang gusto lang ni Macapas na hindi masama, ma-involve yung mga pulis na mga suspect, ma'am. Yan sila ni Colonel Urapa at saka sila Malino, ma'am, at sa mga iba pang pulis, ma'am. Yun ang gusto nila, walain, ma'am. Kaya gusto nila na kami lang 4 ang suspect. Nung una, ako na ang mastermind. Ngayon, dinawit na nila si Mr. Atonghang na hindi nakasama yung mga pulis. Kailangan kung paano magsalita yung witness kung lahat ng mga sinasabi ko ay linlangin nila ang taong bayan. Okay, mamaya ating pakinggan ang pahayag ni General Romeo Macapas kaugnay sa akusasyon na ito, mga kapatid, no? So matagal-tagal na parang nangingitim ang kamit ng hostisya nito mga missing sabungero, nito mga nawawala at dinukot na mga sabungero. Pero ngayon, sa paglabas nitong mga testigo, yung whistleblower at meron pa siyang mga kapatid na hindi pa umarap, dito makikita natin na parang lumabas na ang liwanag. Sana managot ang nasa likod nito at ang mga kasabuat nito at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Sana ang hustisya ay di malilibing kasabay sa paglibing ng mga biktima. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.